Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng ube cream roll cake. Handa na ba kayo? Ang mga sangkap na kailanganin natin ay egg white 5 piraso, cream of tartar 1/2 teaspoon, asukal 75 grams, egg yolk 5 piraso, asukal 75 grams, mantika 1/2 cup, fresh milk 1/2 cup, asin 1/2 teaspoon, cake flour 140 grams, baking powder 1 tablespoon, ube flavor 1 teaspoon, at ube food color na 1 teaspoon. Ilagay na natin ang gatas, mantika, asukal, itlog, haluin lang muna natin ito, asin, baking powder. Atin na ulit itong halu-haluin hanggang sa matunaw na ang ating baking powder. Ilagay na natin ang ube food color. Halu-haluin lang po muna natin. At maglagay na po tayo ng ube flavor, cake flour, at kapag nilagay po natin siya, kailangan po natin siyang salain para po makaiwas tayo sa pamumuo or sa mga buo-buo na cake flour. At kapag atin na po itong inilagay, ay atin na po itong halu-haluin para naman po matunaw na po ang asin at higit sa lahat ay ma-dissolve na rin po ang ating cake flour. Next naman po ay maglalagay na tayo ng ating egg white at ng cream of tartar. At atin na pong buksan ang ating mixer hanggang po sa umalsa po ito ng kaunti. Atin na pong ilagay ang asukal ng dahan-dahan at continuous lamang po natin ang paghahalo dito hanggang po sa maging ganito na po ang kanyang consistency. Ayan, foamy na po talaga ito at cloudy. Kaya naman po atin na po itong patayin at ilipat na po natin ito sa ating ube. At higit sa lahat ay atin na po itong paghalu-haluin. Isang direksyon lamang po mga ka-bakers para po hindi po bumagsak ang ating egg white. Kailangan po ay maayos lamang po ang pagkakahalo, hindi po yung may white pa po, kundi halong-halo na po talaga ito. Next naman ay atin na pong ilipat sa ating molde. Yan, ilipat lang po natin ito ng dahan-dahan ng may parchment paper, syempre po. At atin na po itong ipaning or ayusin. Pantay-pantayin para po hindi naman po umiyak ang kakain. Ako lang po pala yung kakain. Sobrang sarap din po kasi talaga nito mga ka-bakers. At ready na po ito sa ating oven. Atin pong itataktak. Ayan, para po mawala ang bubbles. At ang size nga po pala nito ay 11 by 15 by 3. Ang apoy sa taas is 170. Sa baba naman po is 190 to 200. At ang baking time is 20 to 25 minutes. At pagkatapos ng 20 to 25 minutes ay luto na po ang ating cake. Atin na po itong ilagay sa lamesa at kumuha po tayo ng ating plancha dahil atin po siyang ililipat para po hindi po siya bumagsak. Papahingahin na po natin ito at pagkatapos po ating pahingahin ay atin na po siyang iro-rolyo mga ka-bakers. Atin na po siyang irolyo ng dahan-dahan at may pag-iingat. At atin po siyang ipahinga ng mga ilang minuto or isang oras po. Gagawa na po tayo ng ating frosting. Ang kailangan lamang po ay yung whipping cream na 200 grams. Atin lang po siyang paalsahin ng kaunti. At pagkatapos po ay maglalagay na po tayo ng ating 1 teaspoon ng ube flavor. Yan. At continuous na po sa ating hand mixer. Atin lang po siyang haluin ng haluin or i-mix ng i-mix para po talagang magsama-sama na po sila. At mabilis lamang po ito mga ka-bakers, kaya po atin na po siyang bilisan ng kaunti. At kapag ganito na po kayang texture, maalsa na po talaga, ay okay na po ito at atin na pong patayin ang ating hand mixer. Kuhanin na po natin ang ating cake at atin na po siyang ipapatag ulit. Yan. Next naman po nito mga ka-bakers, ay maglalagay na po tayo ng ating palaman. Yan. Atin naman po itong dahan-dahanin. Dapat po hindi po siya sobrang kapal at hindi naman po sobrang nipis. Yung tama lang po talaga dapat ang kanyang dami. Kaya na rin po ang bahala kung gaano po kadami ang inyong ilalagay dito. Next naman po, maglalagay po tayo ng ating ube sauce na nabibili din naman po sa mga bakery supplies. Or kung gusto nyo naman pong gumawa ay ang kailangan lamang po dito ay ube condensed milk 1 lata, egg yolk 2 piraso, cornstarch 2 tablespoon, butter
20 grams at medium fire lamang po sa kalan. At ang higit sa lahat ay isang kulo lamang po ay atin na po itong patayin. Yun na po ang ating ube sauce. Pagkatapos maglagay ng ube sauce ay atin na po itong irolyo ulit. Yan. Pagkatapos naman po ating irolyo ay atin na po itong tatanggalin sa pagkakarolyo dahil atin na pong hahatiin ang bawat gilid nito. Yan, para po mas decente po siyang tignan. Maglalagay na rin po tayo ng icing. Atin din po munang lagyan ang bawat gilid ng ating cake. Kapag nalagyan na, ay lagyan na rin po natin ang harap at higit sa lahat ay ang magkabilang gilid ng ating cake na sobrang ganda. Sa paglalagay nga lang po pala mga ka-bakers, ay kailangan po hindi po makapal at hindi rin naman po sobrang nipis. Dapat po yung sakto lang po para po mas marami po tayong makain dito. Ayan. Atin lang po itong pakinisin at higit sa lahat ay lagyan po ang bawat magkabilang gilid. Dahil tapos na po tayo sa dulo. At sa paglalagay nga po pala ay kailangan just take your time lamang dahil ito po ay therapeutic din lalo na po kapag nagdadahan-dahan po tayo sabay isip po ng ating ginagawa. O, diba? Another hobby na naman po ang meron tayo. Anyways nga po, ito nga po palang ginagawa natin ngayon ay pinapantay na po natin siya or pinapakinis para po mas maganda po lalo ang ating cake. At ngayon naman po ay kumukuha na po tayo ng ating cake comb at maglalagay na po tayo ng ating design sa bawat gilid. Atin lang po siyang i-wave at charan! Eto na po ang ating design. Kayo na po ang bahalang pumili kung ano pong gusto nyong design or kung straight lang ba ng comb at wala ng wave. Pero pwede rin naman po yun. Ngayon po ay atin na po itong hatiin sa gitna para po maging half roll siya. Pero okay lang po na hindi nyo po hatiin para po maging whole roll pa rin po siya. Next po, atin na po itong ilipat sa ating lalagyan mga ka-bakers. At just take your time lamang po at tayo po ay mag-ingat para po hindi malaglag ang ating ginawang masarap na cake. O di po ba? Maglalagay na po tayo ng ating design sa ating cake. Gamit pa rin po ang ating ube sauce at atin lang po siyang lagyan ng parang teardrops. Yan mga ka-bakers. Teardrops lamang po ang ating gagawin dito at maglagay din po tayo sa kabila para po mas pantay po siya tignan. Just take your time lamang po. Yan, eto na po ang kanyang itsura mga ka-bakers. Ngayon naman po maglalagay na po tayo ng ating design at kukuha lang po tayo ng tip at iatin lang po siyang ipapabilog or parang hugas na flower. Ayan, napakaganda na po niya. Yung design naman po ay nakadepende na rin naman po sa inyo or kung gaano po kalaki ang flower na gusto nyong ilagay. And lastly po, ito po ay blueberry. Sobrang konti lang po talaga ang aming nilagay dito. Yan po bang tipong sakto lang po talaga siya para po mailagay po sa gitna. Higit sa lahat ay para po mas lalo pa pong gumanda ang ating ginawang cake. Ibalik nilagyan lang po namin to, pati din po ang kabila. Kaya naman po mga ka-bakers, presenting ang pinaka masarap na ube cream roll cake. Yay! Congratulations po sa lahat ng mga nakasunod at deserve niyo po itong kainin. Kaya naman po pong hinihintay nyo, kainin nyo na din. I-bake nyo na rin po mga ka-bakers dahil worth it po talaga itong i-bake. Ipangregalo tigit sa lahat ay ipangnegosyo dahil swak na swak at patok na patok po talaga ito. Kaya naman po mga ka-bakers, gawin niyo po ito ha. Ito na po ang ating food for the soul ngayon. Isaias 41:10. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen mga ka-bakers. Nandito lamang po ang Panginoon na kasama natin habang buhay. Kaya dapat lamang tayong manalig sa Kanya kahit na ano pa man ang ating nakikita o sitwasyon ngayon sa buhay. Dahil sabi nga, walk by faith and not by sight. Amen? Kaya naman magpapaalam na po muna ako mga ka-bakers. Hanggang dito na lang po muna ako. Please take care at higit sa lahat ay God bless.